Sa loob ng 5 taon, inakala ng pamilyang iyon na isa lamang akong piping tagapagsilbi, na walang ibang kayang gawin kundi ang magpakapagod para sa kanilang luho. Hindi nagtagal at dumating ang araw na ang kanilang huwad na imperyo ng kayabangan ay gumuho sa sarili nilang mga kamay, habang ako ay nakatayo sa tuktok ng sarili kong tagumpay. Pinagmamasdan silang nagmamakaawa sa bawat sentimong dati ay itinapon lamang nila sa putikan. Ngunit sa likod ng kanilang pagluhod at kahihiyan sa harap ng buong bayan, may isang misteryosong dokumento mula sa ibayong dagat na nagbukas ng lihim kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais nilang ubusin ang aking pagkatao. Tumayo ako sa gitna ng sala habang hawak ang lumang telepono sa aking nanginginig na mga daliri. Risa, huwag ka nang magreklamo. Pirmahan mo na ang authorization form para sa loan renewal ni Bianca. Kapatid ko siya, kaya responsibilidad nating tulungan siya kapag gipit. Ang boses ng aking asawa na si Paulo ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya, punong-puno ng pagmamalaki at kawalan ng hiya. Bago pa man ako makasagot, pumasok sa silid ang kanyang kapatid na si Bianca, bitbit ang 2 bagong biling mamahaling bag habang may malapad na ngiti sa labi. Ate Risa, bilisan mo naman, matabang na sabi ni Bianca habang sinusuri ang kanyang bagong kuko. Kailangan ko nang maipadala ang kopya sa ahente bago mag-10:00. Alam mo namang maselan ang mga transaksyon ko ngayon. 200,000 piso ang nakasaad dito, Bianca. Mariin ngunit mahinahon kong tugon. Nakatitig sa papel na iniwan niya sa ibabaw ng lamesa. At ginamit mo ang pangalan ko nang walang pahintulot ko. Hindi pa man natatapos ang aking pangungusap, lumapit si Doña Celia, ang aking biyenan, na may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay. Aba, nagmamatigas ka na naman ba, Marisa? Pamilya tayo rito. Maliit na bagay lang iyan para sa isang taong pinatuloy namin sa pamamahay na ito. Kung hindi dahil sa apelyido ng anak ko, ano na lang ang mararating mo? Sa loob lamang ng 15 minuto, kailangang maipadala ang pirma sa lending company. Habang sa labas ng bahay ay naghihintay ang mga kahon ng kakanin na kailangan kong ihatid sa munisipyo bago magsimula ang formal na pagpupulong. Ang bawat segundo ay tila bumabagsak na mabigat na bato sa aking dibdib. Tumingin ako kay Doña Celia, walang bahid ng takot o luha sa aking mga mata. 5 taon akong nagbayad ng upa sa bahay na ito, ma. 5 taon kong binili ang maintenance ninyo, ang gasolina ng kotse ni Paolo, at ang mga utang ni Bianca. Kailan naging responsibilidad ng manugang ang magbayad ng kapritso ng pamilyang hindi naman marunong magpasalamat? Namilog ang mga mata ng matanda sa matinding galit dahil sa aking pagsagot. Walang hiya kang babae ka, ibigay mo ang pitaka mo rito. Marahas na hinablot ni Doña Celia ang aking bag. Nang umatras ako upang bawiin ito, buong lakas niya akong itinulak. Nawalan ako ng balanse at tumama ang gilid ng aking ulo sa matalim na kanto ng kahoy na estante bago ako tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Naramdaman ko ang maligamgam na likido na marahang dumadaloy mula sa aking noo pababa sa aking pisngi. Walang sumaklolo sa akin. Ang narinig ko lamang ay ang mabilis na yabag ng mga paa ni Bianca papasok sa kanyang kwarto upang itago ang kanyang mga gamit. At ang pagmamadaling paglabas ni Doña Celia sa balkonahe habang sumisigaw ng kung ano-anong paninisi. Sa pribadong klinika kung saan ako dinala ng tricycle driver na kapitbahay. Napatitig ako sa puting kisame habang tinatahi ng nurse ang aking sugat. Walang patak ng luha na kumawala sa aking mga mata. Ang apoy ng aking pagpapasensya ay tuluyang naging yelo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng klinika, narinig ko ang boses ni Paulo na kararating lamang nakikipag-usap sa doktor sa mababang tono. Dok, pakiusap. Huwag ninyong ilalagay sa medical report na nagkaroon ng tulakan sa bahay. Sabihin ninyo na lamang na nadulas siya habang naglilinis. Ayokong madamay ang nanay ko kapag may nagtanong na mga opisyal ng barangay. Ang bawat kataga ay tumimo sa aking pandinig tulad ng matalim na karayom. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 5 taon ng aking buhay ay mas inalala pa ang reputasyon ng kanyang abusadong ina kaysa sa dugong tumulo sa aking mukha. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag sa tabi ng kama.
Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang mobile banking application. Sa pamamagitan ng ilang pindot gamit ang aking matatag na mga daliri, inilipat ko ang buong balanse ng aking personal na pondo sa isang hiwalay na account na tanging ako lamang ang may hawak. Pagkatapos, hinubad ko ang aking wedding ring mula sa aking daliri. Tinitigan ko ang manipis na gintong singsing na naging simbolo ng 5 taong pagkaalipin, at tahimik itong ibinaon sa ilalim ng lalagyan ng bulak. Kinuha ko muli ang telepono at pinindot ang numero ni Lorna. Lorna, mahinahon ngunit may matigas na diin kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Kailangan ko ang tulong mo ngayon din. Kunin mo ang lahat ng resibo, billing statements, at mga bank transfer slips na nasa drawer ng opisina ko. Simulan na nating buksan ang totoong listahan. Sa kabilang linya, narinig ko ang paghinga ng aking kaibigan. Alam niya na ang babaeng kausap niya ngayon ay hindi na ang dating Marisa na handang magparaya. Habang naglalakad palabas ng klinika ng mag-isa, isang bagong text message ang pumasok sa aking screen mula sa punong tanggapan ng bangko sa lungsod. Ang kahilingan ninyong i-freeze ang auxiliary debit cards na nakakabit sa inyong primary account ay matagumpay nang naisagawa. Nangangahulugan ito na sa sandaling ito, ang mga credit card at debit card na hawak ni na Paulo at Bianca para sa kanilang mga pangaraw-araw na luho ay wala ng silbi, kundi mga piraso ng plastik na walang laman. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang abiso sa ilalim ng mensahe mula sa bangko. May lihim na overseas wire transfer na pumasok sa pangalan ni Paulo kahapon lamang na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Perang matagal na niyang itinatago habang ako ay nagpapakamatay sa paghahanap buhay para sa kanilang hapagkainan. Bumulong ako sa malamig na hangin ng gabi habang pinagmamasdan ang madilim na kalsada ng Laguna. Magsisimula na ang tunay na pagbabayad. Ang gabi sa Laguna ay binalot ng makapal at mabigat na katahimikan. Ngunit sa loob ng maliit na sala sa bahay ni Lorna, ang liwanag ng isang bumbilya ay sumasaksi sa unti-unting paglalahad ng 5 taong kataksilan. Nakatambak sa ibabaw ng mahabang lamesang kahoy ang daan-daang piraso ng papel. May mga kupas na resibo ng kuryente at tubig mula sa nakalipas na 56 na buwan, mga resibo ng mamahaling gamot para sa alta presyo ni Doña Celia, mga formal na invoice ng tuition fee ng anak ni Bianca na ako ang nagbayad, at mga billing statement ng credit card na kailanman ay hindi ko ginamit para sa sarili kong kapakanan. Risa, uminom ka muna ng mainit na kape, marahang wika ni Lorna habang inilalapag ang tasa sa tabi ng aking siko. Nakatitig siya sa nakatapal na gasa sa aking noo. Bakas sa kanyang mukha ang matinding awa at nag-aalab na puot. Hindi ko akalaing aabot sila sa ganito. Halos patayin ka na ng matandang yon, pero ang lalaking pinakasalan mo, nagawa pang protektahan ang nanay niya kaysa dalhin ka sa tamang hustisya. Hindi ko hinawakan ang tasa. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang listahan ng aking mga contacts. Tinitigan ko ang pangalang matagal kong iningatan sa aking puso sa loob ng maraming taon. Mahal ko. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang edit, binura ang 2 salitang iyon, at pinalitan ito ng malamig at formal na mga titik. Paulo Manalo. Huwag kang maawa sa akin, Lorna, mahinahon kong tugon. Ang aking tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Ang taong nagdurusa dahil sa sarili niyang kabaitan ay hindi dapat kaawaan kapag nagising na siya. Ngayon, gusto kong makita ang mga dokumentong sinabi mo. Bumuntong hininga si Lorna at iniurong ang isang makapal na asul na folder sa aking harapan. Nang magtrabaho ako bilang administrative staff sa punong sangay ng remittance center sa bayan, noong nakaraang taon, may napansin na akong kakaiba, panimula ni Lorna, habang binubuklat ang mga pahina. Buwan-buwan, may pumapasok na regular na allowance mula sa Canada galing sa mayamang tita ni Paulo. Hindi bababa sa 50,000 piso kada buwan ang ipinapadala para sana sa pambayad ng upa at panggastos ng bahay nila. Pero laging sinasabi ni Paulo sa iyo na wala silang ibang maasahan, kundi ang kinikita mo sa pagtitinda ng kakanin at accounting. Napatitig ako sa mga numero. Ang mga remittance slips na yon ay may malinaw na lagda ni Paulo. Sa loob ng 5 taon,
habang gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw upang magluto ng kakanin, habang tinitiis ko ang init ng kawali at ang pamamaga ng aking mga binti para lamang may maipambayad sa buwanang upa ng bahay. Si Paulo ay may sariling pondo na lihim niyang iniipon. Hindi sila naghihirap, hindi sila kapuspalad. Pinili lamang nilang ako ang maging tagasalo ng lahat ng kanilang gastusin, upang ang kanilang sariling pera ay manatiling buo para sa kanilang karangyaan. At hindi lang iyan, dagdag ni Lorna, inilabas niya ang isa pang dokumento na may tatak ng isang kilalang online lending company. Ang utang na 200,000 na pilit ipinapaako sa iyo ni Bianca kanina, hindi iyon ang una. Noong nakaraang buwan pa siya nagsimulang kumuha ng microloans gamit ang scan ng iyong government ID na kinuha niya sa drawer mo nang walang paalam. Ginaya niya ang pirma mo sa digital signature. Sa gitna ng aming pagsusuri, biglang umilaw ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nagpapakita ng tawag mula kay Paulo Manalo. Pinindot ko ang loudspeaker. "Risa, sa wakas sinagot mo rin." Ang tinig ni Paulo ay walang bakas ng pag-aalala kung kumusta ang aking sugat sa ulo. Sa halip, puno ito ng pagmamadali at panunumbat. "Nasaan ka ba? Bakit wala ka pa sa bahay? Kailangan ni na mama ng 50,000 piso bukas ng umaga. Alam mo namang malapit na ang padasal at kaarawan ni mama. Maraming bisita mula sa munisipyo ang darating at kailangan nating magbayad ng down payment sa mga uupahang lamesa at sound system. I-transfer mo na agad sa account ko ngayon din." Tiningnan ko ang mga remittance slips sa aking harapan. Ang kawalang hiyaan ng lalaking ito ay lumagpas na sa anumang sukat ng katinuan. "Wala akong perang hawak, Paulo," sagot ko nang walang anumang emosyon sa aking boses. "Anong wala? Huwag kang magsinungaling, Risa." Sumiklab ang boses ni Paulo sa kabilang linya. "Kakasahod mo lang sa tindahan ng construction materials noong isang araw at alam kong may pumasok na bayad sa catering mo sa barangay. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko sa mga kamag-anak natin. Pamilya mo rin sila. Kung hindi mo ibibigay iyon, paano na lang ang mukha ni mama sa harap ng mga bisita? Ang mukha ng nanay mo ang dapat mong ipag-alala kanina bago niya ako itinulak sa kanto ng estante," malamig kong wika. "Kung kailangan ninyo ng pera para sa karangyaan ng handaan, gamitin mo ang perang ipinapadala ng tita mo mula sa Canada." Natahimik ang kabilang linya. Isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa tawag. "Ano bang pinagsasabi mo?" Medyo nanginginig, ngunit pilit na nagmamatigas na tanong ni Paulo. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ayaw mong tumulong, sabihin mo ng maayos. Hindi iyong gumagawa ka ng kung ano-anong kwento para lang magdamot. Magpahinga ka na, Paulo. Magkikita tayo sa mismong araw ng handaan ng nanay mo," pinal kong sabi, bago ko tuluyang pinatay ang tawag ng hindi hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Pumasok sa silid si Attorney Manuel Santos, ang matalik na kaibigan ng pamilya ni Lorna na isang bihasang abogado. Hawak niya ang isang formal na legal brief na kanyang inihanda habang nakikinig sa aming usapan. "Marisa, ayon sa pagsusuri ko sa kontrata ng inuupahan ninyong bahay sa Laguna, may magandang balita at masamang balita," panimula ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Ang masamang balita, sinubukan ni Bianca na gamitin ang kontrata ng bahay bilang collateral sa isa pang financing agency. Ngunit ang magandang balita, at ito ang magiging pinakamalakas mong alas, ikaw lamang ang nag-iisang nakapirma bilang principal lessee sa may-ari ng lupa. Walang legal na karapatan sina Paulo, Celia o Bianca sa property na iyon. "Ano ang ibig sabihin niyan, attorney?" tanong ko. "Ibig sabihin, sa bisa ng isang simpleng notice of termination na pipirmahan mo ngayon, maaari mong kanselahin ang lease agreement sa katapusan ng linggong ito," paliwanag ng abogado ng may matalim na ngiti. "Maaari mong bawiin ang 200,000 pisong security deposit na ikaw mismo ang nagbayad noon. At sa oras na maaprubahan ito ng may-ari, ang buong pamilya Manalo ay mawawala ng legal na karapatang manatili sa loob ng bahay na iyon." Kinuha ko ang ballpen na inabot ni Attorney Santos. Nang walang bahid ng panginginig, inilagda ko ang aking buong pangalan sa ilalim ng Notice of Termination. Sa loob ng 5 taon,
Nagtayo ako ng isang tahanan sa ibabaw ng buhangin ng kanilang mga kasinungalingan. Ngayon, ako mismo ang mag-aalis ng pundasyong iyon upang makita nila kung gaano kabilis babagsak ang kanilang mundo kapag wala na ang taong kanilang inalipusta. Habang maingat na isinasara ni Lorna ang asul na folder na naglalaman ng kabuuang talaan ng 3.8 milyong pisong nagastos ko para sa pamilya Manalo, may inabot siyang isa pang puting sobre na kararating lamang sa kanyang email address kaninang hapon. Risa, tingnan mo ito, mahinang bulong ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Binuksan ko ang sulat. Ito ay isang opisyal na liham mula sa Land Transportation Office at isang kilalang car dealership sa Alabang. Nakasaad doon ang pagpapatala ng isang bagong-bagong SUV na nagkakahalaga ng 1.8 milyong piso sa ilalim ng pangalan ni Paulo Manalo. Ngunit ang nakasaad na primary financial co-maker na mananagot sa buwanang hulog na 35,000 piso ay walang iba kundi ang aking pangalan. Gamit ang pekeng kopya ng aking income tax return at fourth signature, tinitigan ko ang petsa ng pagkakarehistro. Ang transaksyon ay inaprubahan noong 1 linggo lamang, ang mismong araw kung kailan lumuhod sa aking harapan si Paulo at umiiyak na nagmakaawa na ibigay ko sa kanya ang aking huling ipon para raw pambili ng bigas at ulam. Ang aking labi ay dahan-dahang kumurba sa isang mapait, ngunit matatag na ngiti. Gusto nilang magdiwang ng kaarawan ng marangya. Bulong ko sa aking sarili habang maingat na inilalagay ang kopya ng peking car loan sa loob ng aking itim na bag. Kung ganon, sisiguraduhin kong ang handaang ito ang huling piging na hinding-hindi nila malilimutan habang nabubuhay sila. Kinaumagahan, binalot ng makakapal na ulap ang kalangitan ng Laguna. Nagbababad sa paligid ng malamig at nanunuot na simoy ng hangin. Huminto ang sinasakyan kong tricycle ilang metro mula sa tarangkahan ng inuupahang bahay ng pamilya Manalo. Pagkababa ko, agad kong napansin ang isang makintab at kulay abong SUV na nakaparada sa tapat ng garahe. May nakasabit pang pulang laso sa harap nito, tila isang tropeyo ng karangyaan na buong yabang na ipinapakita sa buong kapitbahayan. Dahan-dahan kong itinulak ang gate. Pagpasok ko sa sala, sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling pabango at ang tanawin ni Paulo na nakatayo sa harap ng malaking salamin habang maingat na isinusuot ang isang mamahaling bordadong barong Tagalog. Risa, nandyan ka na pala, bati ni Paulo nang hindi man lamang lumilingon sa akin. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kwelyo. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Tingnan mo nga itong barong ko, bagay ba para sa salo-salo mamaya? Hindi pwedeng magmukhang kawawa ang tumatayong padre de pamilya sa harap ng mga bisita ni Mama mula sa Kapitolyo. Tinitigan ko ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang gasa sa aking noo ay malinaw na nakikita. Ngunit ni minsan ay hindi dumako ang kanyang paningin doon. Para sa kanya, ang dugong dumanak noong isang gabi ay isang maliit na alikabok lamang na hindi dapat makasira sa kanyang magandang araw. Saan galing ang bagong sasakyan sa labas, Paulo? Mahinahon kong tanong habang ibinababa ang aking simpleng bag sa ibabaw ng silya. Lumingon si Paulo, may pilit na ngiti sa labi habang lumalapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat upang maglambing, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad, ay bahagya na akong umatras. Ah, yun ba? Sagot niya na may halong yabang sa boses. Hiram lang iyon sa kumpanya, mahal. Alam mo naman, kailangan nating magpakitang gilas mamaya. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin kapag nakita nilang maunlad ang buhay natin. Saka nga pala, tungkol doon sa 50,000 na sinabi ko kagabi. Huwag ka nang magtampo. Alam kong may kaunting ipon ka pa mula sa catering sa munisipyo. Ibigay mo na sa akin para maipambayad natin sa karagdagang lechon. Hindi pwedeng kapusin ang handa ni Mama. Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Doña Celia. Nakasuot siya ng isang makinang na kulay, lilang bestida. Puno ng gintong alahas ang kanyang leeg at braso na tila isang reyna ng kapritsyo. Ayan na pala ang magaling kong manugang, bungad ni Celia. Pabalang ang boses habang iniaabot ang isang mahabang listahan ng mga bisita. Marisa,
Siguraduhin mong plansado ang lahat ng mantel at maayos ang pagkakalagay ng mga bulaklak sa bulwagan. Dumating na rin ang mga kilalang tao sa bayan. Huwag mo kaming ipapahiya roon dahil lang sa kaunting gasgas sa noo mo. Kung marunong kang makisama, baka sakaling bigyan ka pa ng anak ko ng panggastos mo sa susunod na linggo. Tiningnan ko ang listahan. Naroroon ang mga pangalan ng mga opisyal ng barangay, mga negosyante sa Laguna, at mga matatandang kamag-anak ng pamilya Manalo na matagal nang tumitingin sa akin ng mababa dahil sa aking simpleng pinagmulan. Huwag kayong mag-alala, marahan kong tugon. Ang aking tinig ay banayad, ngunit may nakatagong talim. Nakahanda na ang lahat. Titiyakin kong magiging hindi malilimutan ang pagtitipong ito para sa buong angkan ng mga Manalo. Nang makalabas ang mag-ina sa sala upang suriin ang sasakyan, mabilis akong pumasok sa aking maliit na silid sa likod ng kusina. Binuksan ko ang aking drawer at inilabas ang dalawang mahahalagang dokumento. Ang opisyal na Notice of Non-Renewal ng kontrata ng bahay, na may lagda na ng may-ari ng lupa, at ang bagong commercial catering permit na nakarehistro lamang sa aking buong pangalan, hiwalay sa anumang koneksyon sa pamilyang ito. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Attorney Santos at Lorna. Nasa posisyon na ang lahat. Magkita tayo sa bulwagan bago magsimula ang formal na programa. Habang lumalabas ako sa pinto, napansin ko ang susi ng bagong SUV na walang ingat na nakapatong sa ibabaw ng lumang Biblia ni Doña Celia sa may altar. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ng malinaw na litrato ang susi, kasama ang dokumento ng car financing na may piking pirma ko na nakalantad sa ilalim ng dashboard na sinilip ko bago pumasok. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa lumang bahay na iyon. 5 taon akong naging anino sa loob ng mga pader na ito. Nagbabanat ng buto upang punan ang walang kabusugang kahangalan ng mga taong itinuring kong pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ko palabas ng pintuan ay sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang pamamayagpag. Sumakay ako sa tricycle patungo sa bulwagan ng pagtitipon. Hawak ang itim na kahon na magiging mitsa ng pagkasunog ng kanilang huwad na dangal. Ang bulwagan sa gitna ng bayan ng Laguna ay nagliliwanag sa karangyaan. Nakasabit sa bawat sulok ang mga ginintuang telang palamuti at ang mahahabang lamesa ay napupuno ng mga inihandang mamahaling putahe, alak at mga bulaklak. Halos 60 bisita, mga kilalang opisyal ng barangay, mga negosyante, at mga matatandang kamag-anak ng angkan ng Manalo, ang masayang nag-iinuman at nagkukwentuhan. Nakatayo si Doña Celia sa gitna ng pinakamalaking mesa, suot ang kanyang makinang nalilang bestida, habang kumakaway sa kanyang mga kumare. Sa tabi niya, si Paulo ay tila isang matagumpay na pinuno sa kanyang bordadong barong Tagalog. Hawak ang baso ng alak habang tinatapik ang balikat ng isang konsehal. Swerte talaga ng pamilya mo, Celia, wika ng isang matandang ginang mula sa kabilang mesa. Napakasipag at napakabait ni Paulo. Kahit ang manugang mong si Marisa, napakaswerte dahil nakasandal sa isang matagumpay at mapagkalingang lalaki. Tumawa ng pilit si Celia, sabay iwas-iwas ng kanyang pamaypay. Abay, totoo naman, Maring Suzanne. Kung hindi dahil sa anak ko, saan pupulutin ang babaeng iyon? Si Paulo ang nagpapagod araw at gabi para itaguyod ang aming pamilya habang siya ay nakikisalo lamang sa aming biyaya. Umakyat si Paulo sa maliit na entablado, hawak ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pagtitipong ito ay alay ko sa pinakamamahal kong ina. Sa tulong ng sarili kong pagsusumikap, nabigyan ko siya ng magandang buhay, bagong sasakyan, at ang kapayapaang nararapat para sa isang reyna ng tahanan. Nagsimulang pumalakpak ang mga bisita. Ngunit bago pa man makababa si Paulo sa entablado, bumukas ang malaking pinto sa likod ng bulwagan. Pumasok ako ng marahan, suot ang isang simpleng itim na bestida na walang anumang palamuti. Ang puting gasa sa aking noo ay malinaw na nakikita sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Sa likod ko ay nakasunod si Attorney Manuel Santos at si Lorna, bitbit ang isang projector screen, at 2 opisyal ng barangay na may hawak na pormal na logbook. Natahimik ang bulwagan. Ang mga tawanan ay unti-unting napalitan ng mga bulungan habang nakatitig ang lahat
sa aking bawat hakbang. Marisa, gulat na bulalas ni Paulo. Agad na bumaba ang ngiti sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang ayos mo? Bumalik ka sa likod at tulungan mo ang mga serbidor. Hindi ko pinansin ang kanyang utos. Umakyat ako sa entablado nang may matatag na mga hakbang. Kinuha ang mikropono mula sa kanyang nanlalamig na mga daliri at inilapag ang isang itim na kahon sa ibabaw ng podium. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may pambihirang bigat na nagpatigil sa bawat paghinga sa loob ng silid. Nais ko lamang magbigay ng kaunting ulat tungkol sa tinatawag na sariling pagsusumikap ng huwarang anak na si Paulo Manalo. Marisa, tumigil ka! Banta ni Doña Celia na mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga labi sa galit. Huwag kang magkalat ng kahihiyan dito. Pulis, ilabas ang baliw na babaeng ito. Maupo kayo, Senyora Celia, mariing wika ni Attorney Santos mula sa ibaba ng entablado habang ipinapakita ang kanyang opisyal na identification card. Bilang legal counsel ni Mrs. Marisa Navarro Manalo, narito kami upang maghain ng pormal na pagtatala ng mga pananagutan sa harap ng mga kinatawan ng barangay. Sa isang iglap, binuksan ni Lorna ang projector. Ang malaking puting dingding sa likod ng entablado ay nagliwanag, nagpapakita ng malilinaw na kopya ng 5 taong mga dokumento. Sa nakalipas na 5 taon, patuloy ko habang binubuklat ang mga papel sa loob ng itim na kahon. Ang kabuuang upa ng bahay na tinitirhan ninyo na nagkakahalaga ng 700,000 piso ay binayaran mula sa kita ko sa pagtitinda ng kakanin at accounting. Narito ang bawat resibo na nakapangalan lamang sa akin. Ang mga gamot sa alta presyo ni Doña Celia na nagkakahalaga ng 15,000 kada buwan, galing sa sarili kong bulsa. Ang matrikula at mga utang ni Bianca na umabot sa mahigit 800,000 piso. Ako ang nagbayad habang siya ay nagkukunwaring walang trabaho. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga kamag-anak. Ang mukha ni Paulo ay unt-unting nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng entablado. At ang pinakamatamis sa lahat, mariin kong idinagdag habang lumilitaw sa screen ang kopya ng mga lihim na remittance mula sa Canada. Sa loob ng 5 taon, si Paulo ay regular na tumatanggap ng 50,000 piso buwan-buwan mula sa kanyang tita sa ibayong dagat. Perang itinago niya sa isang lihim na account habang hinahayaan akong magpapakamatay sa trabaho upang buhayin ang buong pamilya niya. Kasinungalingan iyan, sigaw ni Bianca mula sa kanyang lamesa. Ngunit agad siyang napatahimik nang ipakita sa projector ang kopya ng mga digital loan applications na may peking pirma ko na nakakabit sa kanyang sariling bank account. At tungkol sa bagong SUV sa labas, lumingon ako kay Paulo nang may malamig na ngiti. Ginamit mo ang aking pangalan bilang co-maker ng walang pahintulot ko. Ngunit kaninang 4:00 ng hapon, formal ko nang binawi ang aking garantiya sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na isinumite sa financing company at sa himpilan ng pulisya. Bago pa man makasagot si Paulo, bumukas ang pinto ng bulwagan at pumasok ang 3 lalaking naka-uniforme mula sa car dealership, kasama ang 2 armadong pulis. Nasaan si Paulo Manalo? Tanong ng pinuno ng mga ahente habang iwinawagayway ang pormal na writ of replevin. Narito kami upang bawiin ang sasakyan dahil sa irregularidad sa aplikasyon at kawalan ng lehitimong garantor. Napatili si Doña Celia sa matinding kahihiyan habang ang mga bisita ay nagmamadaling tumayo at kumuha ng kani-kanilang mga gamit upang lumayo sa kaguluhan. Ang ilan sa mga matatandang kamag-anak ay hayagang umiiling at nagbubulungan habang nakatitig sa mag-anak na Manalo na mistulang mga basang sisiw sa gitna ng bulwagan. Humarap ako kay Paulo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking wedding ring mula sa bulsa ng aking bestida. Nang walang kahit isang salita, ibinaba ko ito at ibinaon sa mismong gitna ng mamahaling tsokolating cake na nakalaan para sa kaarawan ng kanyang ina. Tapos na ang 5 taong pagpapakain ko sa inyong pamilya, mahinahon, ngunit matalim kong bulong sa kanya. Mula sa gabing ito, matuto kayong mabuhay gamit ang sarili ninyong mga kamay. Tumalikod ako at naglakad pababa ng entablado.
Habang lumalabas ako sa pinto, kasama sina Lorna at Attorney Santos, narinig ko ang pagbagsak ng mikropono sa sahig na lumikha ng isang nakatutulig na tunog, kasunod ang pagwawala at pag-iyak ni Doña Celia sa gitna ng nawasak nilang karangalan. Sa labas ng gusali, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim, ang pinakamagaan at pinakamasarap na paghinga na naranasan ko sa loob ng 5 taon. Ang kalsada sa tapat ng bulwagan ay naging entablado ng matinding kahihiyan para sa pamilyang Manalo. Habang mabilis na umaalis ang mga bisita, bitbit ang kani-kanilang mga tsismis at pangungutya, nakatayo si Doña Celia sa gilid ng kalsada. Gulo-gulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay. Habang pilit na humahawak sa braso ng mga ahenteng, nagkakabit ng kadena sa gulong ng bagong SUV. Huwag ninyong kunin ang kotse ng anak ko, sigaw ng matanda sa gitna ng kadiliman. Namamaos ang tinig at tuluyang nawala ang dating tindig ng isang donya. Kilala ako sa bayang ito, mayaman ang pamilya namin. Walang pumansin sa kanyang mga pagmamakaawa. Ang mga driver ng tow truck ay mabilis na hinila ang sasakyan palayo. Iniwan ang makapal na usok ng tambutso na tumama sa mamahaling bestida ni Celia. Sa tabi niya, si Paulo ay nakatungo lamang, nanginginig sa matinding hiya habang iniiwasan ang mapanuring tingin ng mga kapitbahay na nagsilabasan mula sa kanilang mga tahanan upang manood. Samantala, sa lumang bahay na kanilang inupahan ng 5 taon, isa pang unos ang naghihintay. Pagdating ng mag-iina, inabutan nila ang may-ari ng bahay na si Ginoong Ramos, kasama ang 2 tanod at isang opisyal na Notice of Immediate Eviction na nakadikit sa mismong tarangkahan. Ginoong Ramos, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Paulo, pilit na pinatatatag ang basag niyang boses. May kontrata tayo rito. Tapos na ang kontrata ninyo, Paulo, mariing tugon ng may-ari, habang ipinapakita ang dokumentong nilagdaan ko kaninang umaga. Si Marisa Navarro lamang ang lehitimong umuupa sa ari-ariang ito at formal na niyang kinansela ang lease matapos niyang bawiin ang kanyang security deposit. Ayon sa batas, mayroon na lamang kayong hanggang alas 12 ng tanghali bukas upang hakutin ang inyong mga personal na gamit. Kung hindi, ipapalabas ko ang lahat ng ito sa kalsada. Sumiklab ang matinding kaguluhan sa loob ng bahay. Si Bianca, na takot dahil sa mga opisyal na notice ng paniningil na naiwan sa mesa, ay marahas na hinarap ang kanyang kapatid. Kasalanan mo ito, kuya, bulyaw ni Bianca, habang nanginginig ang buong katawan. Kung hindi mo itinago ang pera mula sa Canada, hindi tayo mapapahiya ng ganito. Paano na ang mga utang ko? Makukulong ako kapag itinuloy ni Ate Risa ang reklamo sa pulisya. Ako pa ang sisisihin mo, ganti ni Paulo, namumula ang mga mata sa galit at desperasyon. Ikaw ang nagwaldas ng daan-daang libo gamit ang peking pirma niya. Magsitahimik kayong lahat. Nawalan na ako ng asawa, nawalan pa ako ng sasakyan at tirahan. Malayo sa ingay at paninisi ng mga parasitong iyon. Naroroon ako sa isang tahimik na eskinita sa San Pedro, Laguna. Ang bagong inupahan kong apartment ay maliit lamang, isang silid, isang malinis na palikuran, at isang maaliwalas na kusina na may matibay na sementadong lababo at malapad na bintana. Walang mamahaling palamuti, walang malambot na sofa. Ang tangi kong gamit ay isang manipis na kutson sa sahig, isang maliit na gas stove, at 2 malalaking kaldero na dinala ko mula sa aking catering supply. Nagsalang ako ng mainit na tubig sa takure. Sa gitna ng payapang katahimikan, humigop ako ng mainit na sabaw mula sa isang simpleng mangkok. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, walang sumisigaw sa aking pangalan upang mag-utos. Walang nanghihingi ng pambayad ng kuryente. Walang nanunumbat at walang nagpaparamdam sa akin na ako ay isang kasangkapan lamang. Ibinaba ko ang mangkok at kinuha ang isang lumang kwaderno na may kupas na pabalat na inabot ni Lorna kaninang hapon bago kami naghiwalay. Ito ang lumang recipe book ng aking yumaong lola. Mga tradisyonal na timpla ng kaldereta, embutido at kakanin na matagal nang itinago ng aking pamilya. Ngunit hindi ko nagamit noon dahil palagi akong abala sa pagpapakain ng ibang tao. Pinuklat ko ang unang pahina. Sa ibabaw ng lumang sulat kamay ng aking lola, may nakasulat na isang simpleng paalala. Ang pagkaing niluluto
ng may dangal ay nagbibigay ng buhay, hindi ng pagkaalipin. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa kinatawan ng legal team ng bangko ang lumitaw sa aking screen. Mrs. Navarro, nais naming ipaalam na pormal ng naisampa sa piskalya ang kasong falsification of public documents and estafa laban kay Bianca Manalo. Matapos naming matanggap ang inyong pormal na sinumpaang salaysay at mga orihinal na bank records. Tinitigan ko ang mensahe ng walang bahid ng awa o pagsisisi. Bumukas ang bintana dahil sa marahang simoy ng hangin ng madaling araw. Nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at bagong pag-asa. Kinuha ko ang aking itim na apron, maingat itong itinali sa aking baywang, at nagsimulang maghiwa ng mga sariwang sibuyas at bawang sa ibabaw ng malinis na sangkalan. Ang dating Marisa na umiiyak sa dilim ay tuluyan ng pumanaw. Sa maliit na kusinang ito, sa ilalim ng sarili kong pagsisikap at malinis na konsensya, isisilang ang isang bagong pangalan na hindi na muling yuyukod kaninuman. Alas 3 pa lamang ng madaling araw, ngunit ang maliit kong kusina sa San Pedro ay napupuno na ng nakabubusog na samyo ng ginigisa na bawang, sibuyas at sariwang kamatis. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa ibabaw ng matigas na sangkalan ay may tiyak na ritmo, isang tunog ng pagsisikap na walang halong takot o pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa aking noo ay hindi para sa karangyaan ng ibang tao, kundi para sa sarili kong kinabukasan. Pagsapit ng alas 5, nagtungo ako sa pampublikong pamilihan ng bayan. Sinalubong ako ni Mang Carding, ang matagal ko ng suki sa tindahan ng mga sariwang karne ng baka at baboy. Marisa, narinig ko ang mga balita sa kabilang barangay, marahang wika ng matandang tindero, habang maingat na tinitimbang ang 5 kilong laman loob at purong baka. Mabuti at nakawala ka na sa pamilyang iyon. Kilala ka namin dito. Alam naming marangal ka at masipag magbayad. Kung kailangan mo ng karagdagang supply para sa itatayo mong karinderya, sabihin mo lang at handa akong magpautang ng sangkap. Maraming salamat po, Mang Carding, nakangiti kong tugon habang iniabot ang eksaktong bayad sa kanyang palad. Gusto ko pong simulan ang negosyong ito nang walang anumang utang. Bawat sentimong ibabayad ko ay mula sa malinis kong pinaghirapan. Pagsapit ng tanghali, binuksan namin ni Lorna ang simpleng counter sa harap ng aking apartment. Isang malinis na puting karatula ang nakasabit sa itaas. Risa's Kusina, lutong bahay na may dangal. Nagluto ako ng 3 pangunahing putahe. Ang espesyal na beef caldereta gamit ang lumang timpla ng aking lola, creamy embutido, at ang tradisyonal na sapin-sapin na gawa sa sariwang gata. Dinala ni Lorna ang ilang sample packs sa mga kalapit na opisina sa Laguna Technopark at sa mga guro sa pampublikong mataas na paaralan. Bago pa man mag-alas 2 ng hapon, ang 3 malalaking kaldero ay tuluyan ng nalimas. Ang mga empleyado mula sa kalapit na electronic factory ay nagpabalik-balik upang mag-order ng kanilang mga pananghalian para sa buong linggo. Nang maupo ako sa maliit na plastik na upuan upang magpahinga, inilabas ko ang aking lumang kahon ng pera. Maingat kong ibinukod ang mga barya at perang papel. Ang kabuuang benta para sa unang araw ay 5,000 piso. Isang halagang hindi kalakihan, ngunit sapat upang magdulot ng matinding init at ligaya sa aking dibdib. Ang perang ito ay akin lamang. Walang mga agaw, walang magmamaliit, at walang magwawaldas para sa sariling bisyo. Sa gitna ng aking pagbibilang, biglang may tumigil na tricycle sa harap ng tindahan. Isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa sasakyan. Napatitig ako. Si Paulo, wala na ang dating tindig ng isang mayabang na lalaki na nakabordadong barong Tagalog. Ang kanyang suot na polo shirt ay gusot at may mantsa ng alikabok. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay malalim at namamaga. Bitbit niya ang isang lumang brown envelope na naglalaman ng aming mga lumang litrato noong araw ng aming kasal sa simbahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Risa? Basag ang kanyang boses, puno ng pighati at desperasyon. Nandito ka lang pala. Halos libutin ko ang buong probinsya para lamang mahanap ka. Hindi ako tumayo.
Hindi rin ako nagpakita ng anumang pagkagulat. Marahan kong itiniklop ang aking kahon ng pera, isinara ang takip nito, at tinitigan siya ng may matalim at malamig na paningin. Nasa pribadong pwesto ka ng aking negosyo, Ginoong Manalo, pormal kong wika. Kung wala kang bibilhing pagkain, pakiusap, huwag mong harangan ang daanan ng mga customer. Nang marinig ni Paulo ang aking malamig at pormal na pananalita, unt-unting nanginig ang kanyang buong katawan. Sa halip na umalis, marahas siyang humakbang papasok sa maliit na espasyo sa harap ng aking counter. Bigla siyang lumuhod sa sementadong sahig, sa mismong harapan ng dalawang customer na naghihintay ng kanilang takeaway orders. "Risa, parang awa mo na," pagsusumamo ni Paulo habang umaagos ang luha sa kanyang madungis na pisngi. "Patawarin mo ako, naging bulag ako, naging duwag ako. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Wala na ang kotse, pinalayas na kami sa bahay, at si Bianca ay nahaharap sa kaso. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Bumalik ka na sa akin, magsisimula tayo ulit." Nagsimulang magtinginan ang mga dumaraan sa kalsada. Ang ilan ay nagbulungan, habang ang iba ay huminto upang manood sa tila eksena mula sa isang drama sa telebisyon. Nanatili akong nakatayo, tuwid ang likod at kalmado ang mukha. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa dispenser. Inilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi niya at tinuro ang silya. "Tumayo ka riyan, Paulo," mariin ngunit mahinahon kong utos. "Huwag mong dungisan ang sarili mong pagkatao sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng mga taong hindi mo naman nirerespeto." Dahan-dahang tumayo si Paulo. Pinupunasan ang kanyang luha gamit ang maruming manggas ng kanyang polo. Naupo siya sa silya, pilit na inaabot ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Ngunit agad kong inilagay ang aking mga braso sa aking likuran. "Risa, biktima lang din ako," panimulang pangangatwiran ni Paulo. Bumabalik ang dating estilo ng kanyang panlilinlang. "Alam mo naman kung gaano kahigpit si Mama sa akin simula pagkabata. Hindi ko kayang suwayin siya dahil may sakit siya sa puso. Ginawa ko lang ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya natin. Pero ikaw ang sumuko agad. Iniwan mo kami sa gitna ng unos ng walang pasabi. Kung kinausap mo lang ako ng maayos noon, hindi sana tayo aabot sa ganitong kahihiyan." Tinitigan ko siya ng matagal. Walang bakas ng galit o pait sa aking mukha, kundi isang malalim na pagkaunawa sa kawalan ng pag-asa ng lalaking ito. Kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak, nagagawa pa rin niyang baluktutin ang katotohanan upang palabasin na ako ang may pagkukulang. "Paulo," panimula ko, ang bawat salita ay may timbang ng yelo na nagpatahimik sa kanyang mga dahilan. "Nang itago mo ang perang ipinapadala mula sa Canada, habang pinapanood mo akong gumising ng madaling araw para magbenta ng kakanin, pamilya ba ang iniisip mo? Nang gamitin ninyo ni Bianca ang pangalan ko sa mga piking utang at car loan, kapayapaan ba ang hangad mo? At noong gabing dugo ang humandusay ako sa sahig dahil sa tulak ng nanay mo, habang nakiusap ka sa doktor na huwag siyang isumbong sa pulis. Biktima ka pa rin ba noon?" Nalaglag ang panga ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala na ang bawat detalye ng kanyang kabuktutan ay nananatiling malinaw at nakatala sa aking isipan. "Hindi ka nagmamakaawa ngayon dahil mahal mo ako?" Patuloy ko, bahagyang lumapit sa kanya upang marinig niya ang bawat kataga. "Nagmamakaawa ka dahil wala ka ng ibang taong magbabayad ng iyong mga utang. Nagmamakaawa ka dahil kailangan mo ng isang alipin na magbubuhat muli sa pamilya mong pabigat. Ngunit tapos na ang serbisyo ko sa inyo, Paulo. Ang Marisa na kilala mo ay matagal mo nang pinatay sa ospital." Bago pa man makasagot si Paulo, dumating ang isang puting mobile ng barangay. Bumaba si Kagawad Turing kasama ang dalawang tanod, hawak ang opisyal na kopya ng Barangay Protection Order na inihanda ni Attorney Santos noong nakaraang araw, laban sa anumang uri ng panggugulo o panliligalig mula sa pamilya Manalo. "Ginoong Paulo Manalo," pormal na wika ng kagawad. "May pormal na reklamo laban sa iyo para sa harassment at panggugulo sa pribadong negosyo ni Ginang Marisa Navarro. Ayon sa kautusan, bawal kang lumapit sa loob ng 50 metro mula sa pwestong ito. Sumama ka sa amin ng maayos sa barangay hall bago pa kami tumawag ng mga pulis."
Nanginig ang mga labi ni Paulo sa matinding hiya. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit tanging malamig at saradong pader ang kanyang nasilayan. Dinala siya ng mga opisyal palayo habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay. Kumuha ako ng malinis na basahan. Tahimik kong pinunasan ang lamesang iniyakan ni Paulo. Inalis ang bawat bakas ng kanyang presensya at itinapon ang basahan sa basurahan. Bumalik ako sa loob ng kusina. Kinuha ko ang sandok at hinalo ang kumukulong sarsa ng kaldereta sa ibabaw ng kalan. Ang samyo ng pampalasa ay muling pumuno sa hangin. Nagbabalik ng init at buhay sa aking paligid. Nang sumapit ang hapon, dumating si Lorna na may dalang hindi magandang balita mula sa munisipyo. "Risa," hingal na sabi ni Lorna habang ipinapakita ang isang opisyal na sulat mula sa Sanitary and Health Inspection Office ng Laguna. May naghain ng pormal na reklamo laban sa Risa's kusina. May nagsumbong na gumagamit daw tayo ng bulok na karne at maruming tubig. At ayon sa impormasyon ko sa munisipyo, si Doña Celia mismo ang pumunta roon kaninang umaga, kasama ang isang tiwaling sanitary inspector, upang ipasara ang tindahan mo bukas na bukas din. Tinitigan ko ang papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi pa rin pala natututo ang matandang iyon. Ihanda mo ang lahat ng sanitation certificates, mga resibo ng sariwang karne mula kay Mang Carding, at ang CCTV footage ng kusina. Lorna, mahinahon kong wika habang isinusuot muli ang aking apron. Kung nais nilang maglaro ng marumi sa harap ng batas, ipakikita natin sa kanila kung paano lumaban ang isang taong may malinis na konsensya. Kinaumagahan, binalot ng makapal na hamog ang paligid ng San Pedro, ngunit sa loob ng Risa's kusina, bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Ang mga bakal na lamesa ay pinunasan ng alkohol. Ang bawat sangkap ay maingat na nakalagay sa mga lalagyang may selyo. At ang aking mga kawani ay nakasuot ng malinis na puting hairnet, mask at apron. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang itim na van ng munisipyo ang huminto sa tapat. Bumaba ang 3 lalaking nakauniporme ng Municipal Health and Sanitation Office, sa pangunguna ni Inspector Victorino, isang lalaking kilala sa bayan, dahil sa kanyang matapobreng pamamaraan at pangingikil sa maliliit na negosyo. Sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang tindahan si Doña Celia. Nakasuot siya ng malapad na sombrero at salaming maitim. May nakapaskil na mapanuyang ngisi sa kanyang mga labi habang pinapanood ang paglapit ng mga opisyal sa aking pwesto. "Marisa Navarro?" Pabalang na tanong ni Inspector Victorino habang iwinawagayway ang isang pormal na notice of inspection. May natanggap kaming pormal na sumbong na ang karinderyang ito ay gumagamit ng maruming tubig at karneng botsa mula sa ilegal na katayan. Alinsunod sa ordinansa ng bayan, kailangan nating ipasara ang operasyon ninyo habang isinasagawa ang investigasyon. Bago pa man makapagsalita ang inspektor upang maglagay ng dilaw na warning tape sa aking pinto, humakbang ako paharap ng may kalmadong ngiti. "Tuloy po kayo, Inspector Victorino," mahinahon kong wika, habang itinuturo ang bukas na pinto ng kusina. Bukas ang buong pasilidad para sa inyong masusing pagsusuri. Ngunit bago kayong magsimula, nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang inspeksyong ito ay kasalukuyang mapapanood ng live sa aming opisyal na social media page na may mahigit 50,000 taga-subaybay. Itinuro ni Lorna ang kanyang cellphone na nakakabit sa isang matatag na tripod sa sulok. Malinaw na kumukuha ng bawat anggulo ng silid, kasama ang libu-libong komento mula sa mga mamamayan ng Laguna na agad nagpahayag ng suporta sa aking negosyo. Bahagyang namutla ang mukha ni Victorino, ngunit pilit nitong pinanatili ang kanyang pormalidad. "Tungkulin lamang namin ang mag-inspeksyon, Ginang Navarro." "Naiintindihan ko po," patuloy ko, habang inilalapag sa ibabaw ng counter ang isang makapal na puting binder. "Narito ang aming kumpletong mayor's permit, sanitary permit, sanitary clearance mula sa Provincial Health Office, at ang lingguhang sanitation logbook. Narito rin ang bawat opisyal na resibo ng karne mula sa accredited slaughterhouse ni Mang Carding sa pamilihan
na may opisyal na selyo ng National Meat Inspection Service. Pumasok sa silid si Ate Manuel Santos, bitbit ang kanyang formal na briefcase. At bilang karagdagan, Inspector, nais naming ipaalam na kaninang alas 5 ng madaling araw nahuli sa aming high-definition CCTV camera. Sa likod ng kusina ang isang lalaking inupahan upang magtapo ng isang plastic na naglalaman ng nabubulok na bituka ng manok sa aming basurahan upang palabasin na ginagamit namin ito. Ipinakita ni Attorney Santos ang tablet na naglalaman ng malinaw na video footage. Sa video, kitang-kita ang mukha ng isang kilalang tambay sa barangay. At bago siya tumakbo palayo, malinaw na nakunan ang kanyang pakikipagkita kay Doña Celia sa kanto upang tanggapin ang 1,000 pisong bayad. Nagsimulang magbulungan ang mga tauhan ng inspektor. Ang mga komento sa livestream ay sumabog sa matinding galit laban sa paninira ng matanda at sa tangkang panggigipit ng inspeksyon. Mamalinaw naman pala ang inyong mga dokumento, nauutal na wika ni Inspector Victorino, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang panyo. Walang basehan ng reklamo, maayos at napakalinis ng inyong kusina. Kumuha ako ng isang bagong balot na lunchbox na naglalaman ng mainit na beef caldereta at sariwang kanin. At maingat itong inabot sa inspektor bago siya tuluyang lumabas. Kain po muna kayo, Inspektor, marahan kong sabi. Pinaghirapan po iyan mula sa malinis at tapat na konsensya. Huwag ninyong hayaang gamitin ang inyong posisyon ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Nang makalabas ang mga opisyal, napatingin ang lahat kay Doña Celia na nagmamadaling tumakbo palayo sa kalsada. Pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang payong habang ang ilang kapitbahay ay sumisigaw ng pambabatikos sa kanyang kawalang hiyaan. Pagsapit ng hapon, habang patuloy ang dagsa ng mga bagong customer na naantig sa aming livestream, biglang pumasok si Lorna sa aking opisina. Hawak ang telepono na may mahalagang tawag mula sa Provincial Hospital. Risa, seryosong bulong ni Lorna. Kakatawag lang mula sa ospital. Si Doña Celia, inatake sa puso sa gitna ng kalsada matapos kumalat ang video ng paninira niya sa buong bayan. At ngayon, nag-iiyak si Paulo dahil wala silang pambayad ng paunang deposito para sa kanyang emergency operation. Tinitigan ko ang aking mga kamay na may mga marka ng sipag at pagpupursigi. Ang hangin sa labas ay tila huminto, naghihintay sa magiging hatol ng aking konsensya. Ang amoy ng gamot at pampatay kuto ang sumalubong sa akin pagpasok sa mabigat na salaming pinto ng Provincial Hospital. Sa labas ng emergency room, nakaupo si Paulo sa isang lumang bakal na bangko. Hawak ang kanyang magulong ulo habang umiiyak ng walang patid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, puno ng alikabok, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa labis na puyat at pagkadesperado. Nang maramdaman niya ang aking mga yapak sa makintab na sahig, mabilis siyang nag-angat ng mukha. Nang makita niya ako, tila nakakita siya ng isang anghel na bumaba mula sa langit upang iligtas ang kanyang lumulubog na mundo. Risa, sigaw ni Paulo sabay tayo at tangkang yayakapin ako. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang katawan, iniunat ko ang aking kanang braso upang maglagay ng matatag na distansya sa pagitan naming dalawa. Nandito ako para sa pananagutan, Paulo, hindi para sa drama. Malamig kong wika habang nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room. Kamusta ang lagay ng nanay mo? Kailangan siyang maoperahan agad dahil sa baradong ugat sa puso, humihigping paliwanag ni Paulo. Halos mawalan ng boses sa labis na pighati. Ngunit humihingi ang cashier ng 80,000 pisong paunang deposito bago simula ng formal na surgical procedure. Naubos na ang lahat ng pera ko sa pagbabayad sa mga ahente ng loan ni Bianca para lamang hindi siya makulong ngayong linggo. Wala na akong mahihiraman, Risa. Lahat ng kamag-anak namin sa Laguna, tinatalikuran na kami matapos kumalat ang video kaninang umaga. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ni Mama. Tinitigan ko ang lalaking ito. Ang dating mayabang na tagapagmana ng huwad na dangal ng mga manalo ay isa na lamang basag na salamin sa aking harapan. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad patungo sa billing section sa dulo ng pasilyo.
Inilabas ko ang aking commercial checkbook mula sa aking bag. Sa harap ng namamahalang cashier, maingat kong isinulat ang eksaktong halaga ng emergency deposit, 80,000 piso lamang. Nilagdaan ko ito gamit ang opisyal na corporate account ng Risa's Kusina. Pakisigurado lamang po na ang resibo ay nakapangalan sa akin bilang donasyon para sa pasyenteng Cecilia Manalo. Pormal kong bilin sa babaeng nasa likod ng salamin. Nang matapos ang transaksyon at maipasa ang clearance sa doktor, muling humabol si Paulo sa aking likuran habang naglalakad ako palabas ng ospital. Sinubukan niyang hawakan ang aking palad. May bahid ng bagong pag-asa at pananabik sa kanyang nanginginig na tinig. "Risa, alam ko na. Alam kong mahal mo pa rin ako," bulalas ni Paulo, habang pilit nang umingiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Hindi mo magagawang bayaran ang operasyon ni Mama kung wala na akong puwang sa puso mo. Pangako, kapag nakalabas si Mama, itatama ko ang lahat. Magiging mabuti akong asawa, tutulungan kita sa kusina, at lilimutin natin ang lahat ng masamang nangyari." Huminto ako sa tapat ng malaking salaming bintana na nagpapakita ng madilim na gabi sa labas ng gusali. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Walang bakas ng galit, lungkot, o anumang natitirang pag-ibig sa aking mga mata. Ang tanging naroroon ay ang ganap na kalinawan ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa kulungan. "Huwag mong linlangin ang sarili mo, Paulo." Mahinahon, ngunit may matinding talim kong wika na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Binayaran ko ang ospital, hindi dahil gusto kong maging asawa mo ulit, at lalong hindi dahil may pag-ibig pa akong nararamdaman para sa'yo." "Kung ganoon, bakit mo ginawa ito?" Naguguluhang tanong ni Paulo. Unt-unting bumabagsak muli ang kanyang mga balikat. "Ginawa ko ito dahil tao ako, at ayokong mamatay ang nanay mo nang may pagkakautang ang konsensya ko sa Diyos." Diretsahan kong sagot habang iniaabot sa kanya ang opisyal na resibo ng bayad. "Ang 80,000 pisong ito ang huling tulong na matatanggap ninyo mula sa akin. Ito ang formal na bayad puri sa 5 taong panloloko ninyo. Mula sa segundong ito, wala na kayong anumang karapatan, sumbat o koneksyon sa aking buhay." Napatulala si Paulo. Ang kanyang mga kamay na pilit na umaabot sa akin ay tuluyang bumagsak sa kanyang tagiliran. Naintindihan niya sa wakas na ang perang ibinigay ko ay hindi isang tulay para sa muling pagkakasundo, kundi ang pinakamalaking pader na maghihiwalay sa aming mga mundo magpakailanman. Nang makalabas ako sa pinto ng ospital, sinalubong ako ni Lorna na naghihintay sa loob ng kotse kasama si Atener Santos. "Risa, tingnan mo ito," wika ni Atener Santos habang iniaabot ang isang makapal na kontrata na may gintong selyo ng Laguna Industrial Park Management Association. Matapos mapanood ng mga opisyal ng 3 pinakamalaking electronics manufacturing plant ang naging paghawak mo sa krisis sa kalinisan kanina, nagdesisyon silang igawad sa Risa's Kusina ang eksklusibong pamamahala sa kanilang 3 commercial cafeterias para sa darating na 3 taon. Tinitigan ko ang kontrata. Ito ay isang oportunidad na magpapalaki sa aking negosyo nang higit sa 5 beses magbibigay ng trabaho sa 12 kababaihan at magtatatag sa aking pangalan bilang isa sa mga pinakarespetadong negosyante sa rehiyon. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Ang kabanata ng aking pagiging biktima ay tuluyan ng nasunog, at sa ibabaw ng mga abo nito, isang matatag na imperyo ng sarili kong pagsisikap ang handa ng lumipad ng mataas. Makalipas ang 1 taon, ang maliit na pwesto sa San Pedro ay naging isang malawak at modernong commercial kitchen na nagpapakain sa libu-libong manggagawa sa Laguna Industrial Park araw-araw. Sa loob ng malaking pasilidad, 15 kababaihan, mga solo parents, at dating biktima ng pang-aabuso sa pamilya, na aking kinuha bilang mga regular na kawani, ang masayang nagtutulungan sa paghahanda ng daan-daang lunchboxes. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan, at ang hangin ay napupuno ng halimuyak ng mga sariwang sangkap at masiglang tawanan ng mga taong may sariling dangal sa paghahanap buhay. Nakatayo ako sa loob ng aking opisina, suot ang isang formal na puting blusa at maayos na pantalon. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakapatong ang isang plaque mula sa Department of Trade and Industry na nagagawad sa Risa's Kusina bilang Outstanding Micro-Entrepreneur of Laguna.
Sa tabi ng plake, nakasabit sa dingding ang lumang asul na folder na naglalaman ng 5 taong resibo ng aking pagkaalipin noon. Hindi bilang simbolo ng puot, kundi bilang paalala kung gaano kalayo ang narating ng aking lakas. Pumasok si Lorna, bitbit ang kape at ang listahan ng delivery para sa hapon. "Risa," panimula ni Lorna habang umuupo sa harap ng aking mesa. May halong pagkaaliw sa kanyang tinig. "Nabalitaan mo ba ang pinakahuling balita sa pamilya Manalo?" Tumingin ako sa kanya nang may banayad ng ngiti. "Ano iyon?" "Si Bianca. Matapos maareglo ang kaso sa pamamagitan ng community service at unti-unting pagbabayad ng utang, ay nagtatrabaho na ngayon bilang night shift agent sa isang call center sa kabilang lungsod. Halos hindi na siya makabili ng pampaganda dahil lahat ng sahod niya ay napupunta sa pambayad ng interes," kwento ni Lorna. At si Paulo, pumasada na lamang ng lumang tricycle sa bayan matapos siyang tanggalin sa trabaho dahil sa kasiraan ng kanyang pangalan. Ang mga dating barkada niya na nakisalo sa kanyang kayabangan noon, ni hindi na siya binabati kapag nakakasalubong sa kalsada. Si Doña Celia naman ay nakaratay sa bahay ng kanyang kapatid. Walang magawa kundi ang maghimutok sa sarili niyang kapalaran. Nakinig ako ng walang bahid ng pagmamataas o labis na kasiyahan. Ang batas ng tadhana ay nagpatupad lamang ng nararapat na kabayaran para sa mga taong nabuhay sa panlalamang sa kapwa. Bago matapos ang araw, pumasok ang aming security guard sa opisina at may inabot na isang puting sobre na iniwan ng isang lalaking sakay ng tricycle kaninang tanghali. Binuksan ko ang sulat. Ito ay isang formal na legal document mula sa tanggapan ni Atahuir Santos na may lagda na ni Paulo Manalo, ang opisyal na pagsang-ayon sa petition for legal separation at ang buong pagtalikod sa anumang karapatan sa aking mga ari-arian at sa apelidong Navarro nang walang anumang hinihinging kapalit. Kalakip nito ang isang maliit na kapirasong papel na may sulat kamay ni Paulo. "Patawarin mo ako, Risa. Hindi ko nahihilingin na lumingon ka pa. Sana ay maging masaya ka sa buhay na ikaw mismo ang nagtayo." Tahimik kong itiniklop ang sulat at inilagay ito sa loob ng aking drawer. Lumabas ako sa balkonahe ng gusali habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Laguna. Nag-iiwan ng kulay, gintong liwanag sa buong kalangitan. Ang bawat hakbang ko, ang bawat desisyon ko, at ang bawat patak ng pawis na aking ibinuhos ay nagbunga ng isang buhay na malaya, buo, at walang sino mang makapagpapabagsak kailanman. Pagsapit ng dapit hapon sa Laguna, ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto, sumasalamin sa salamin ng aking maaliwalas na opisina. Mula sa ikalawang palapag ng gusali ng Risa's Kusina, pinagmamasdan ko ang 5 delivery van na may nakapintang logo ng aming kumpanya. Habang maayos na umaalis sa gate upang maghatid ng libu-libong hapunan sa mga pagawaan sa industrial park, humarap ako sa malaking salamin sa gilid ng silid. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Wala na ang babaeng may malalim na anino sa ilalim ng mga mata. Ang babaeng laging nakayuko sa takot na baka makasakit ng damdamin ng iba. O ang asawang handang ubusin ang sariling pangarap para lamang sa kapritso ng isang pamilyang hindi marunong magpahalaga. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng may maaliwalas na mukha, tuwid ang tindig, may mga kamay na marangal na nagbabanat ng buto, at may pusong buo at malaya. Kinuha ko ang maliit na kapirasong papel na naglalaman ng huling sulat kamay ni Paulo mula sa aking mesa. Kumuha ako ng isang maliit na posporo at sinindihan ang gilid ng papel sa ibabaw ng isang bakal na tray. Tahimik kong pinanood ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga salita ng kanyang paghingi ng tawad. Nang maging itim na abo na lamang ang lahat, hinipan ko ito sa labas ng bintana. Hinayaang tangayin ng simoy ng hangin patungo sa malayo kung saan hindi na ito muling makababalik. Pumasok sa opisina si Teresa, ang pinakabatang kawani na aking tinanggap noong nakaraang buwan matapos siyang iwan ng kanyang irresponsableng kinakasama. Hawak niya ang mga resibo ng pamimili para sa susunod na araw. "Ate Risa," nahihiyang tanong ng dalaga habang nakatingin sa aking mukha. "Matanong ko lang po, napakaganda ninyo, napakayaman, at napakarami pong naghahangad na manligaw sa inyo ngayon sa munisipyo. Bakit po hindi na kayo nag-asawa ulit?"
Hindi po ba kayo natatakot na tumandang mag-isa? Bumaba ang aking tingin sa kanyang inosenteng mga mata, at isang banayad at wagas na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Teresa, marahan kong tugon. Ang bawat salita ay may lalim ng isang taong nakatawid sa pinakamadilim na bangin ng buhay. Hindi kailangan ng isang babae ng lalaki para lamang maging buo ang kanyang pagkatao. Ang kasal at pamilya ay magandang biyaya. Ngunit kung kailangan mong isuko ang iyong sariling dangal, kalusugan, at kaligayahan para lamang mapanatili ito, hindi pag-ibig ang tawag doon, kundi pagkaalipin. Huminga ako ng malalim, ramdam ang pambihirang kapayapaan na bumabalot sa aking buong pagkatao. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking isipan. Patuloy ko. Natagpuan ko na ang tunay na ligaya, at ang ligayang iyon ay ang kakayahang matulog sa gabi ng walang takot. Gumising sa umaga ng may sariling direksyon, at magmahal ng hindi na kailangang patunayan sa iba na karapat-dapat akong mabuhay. Sa dingding sa likod ng aking mesa, ang lumang asul na folder ng 5 taong resibo ay nananatiling nakasabit ng maayos sa ilalim ng liwanag. Hindi na ito sugat. Isa na itong matibay na paalala na ang pinakadakilang tagumpay ng isang babae ay hindi ang paghihiganti sa mga nanakit sa kanya, kundi ang pagtayo sa sarili niyang mga paa, pagyakap sa sariling halaga, at pamumuhay ng marangal at maligaya nang walang hinihinging pahintulot kaninuman. Lumabas ako ng opisina at humakbang pababa patungo sa kusina, sinalubong ng mainit na bati, tawanan, at masiglang samyo ng nilulutong pagkain. Sa sarili kong tahanan, sa sarili kong mundo, kung saan ako ang tunay na reyna ng aking tadhana.